Shabbat Shalom. So our message for today is about the Sabbath. Kasi we go deeper into the Torah, but we let's forget the very basic and foundational, no? Which is how to keep holy the Sabbath day. So very basic po ito, pero pag hindi po tayo nag-upgrade, we take it for granted, no? Even myself, madalas, kaya mamaya kwento namin sa'yo, dito sa MLTC Binayoyo, paano nag-upgrade na po kami ni Florence. No? Yung mga kape, napansin nyo, wala nang nagluluto. Luto na lahat. So, hindi na masyado mainit, pero we just want to upgrade our Sabbath observance. So, blessed are you, Yahweh King, giver of the Torah and the great Kadashah. Okay, Hebrews chapter 4, verse 9 to 11, there remains a Sabbath rest for the people of Elohim. Okay, just for your understanding, my stand for the pronouncing of the name is I would highly recommend na it is of higher sanctity or holiness. Pag during the Sabbath, banggitin mo yung pangalan niya. Kasi Sabbath holy yan eh. Do not take my name, the name of Hashem in vain. So pag ordinary day, I would not suggest you use His name, no? Kasi baka lalo mo pang ma-profane kasi ordinary. Pero during the Sabbath, I would recommend using the sacred name or mga Hebrew name like God. Ano yung God sa Elohim. But Elohim, the Jewish people does not say Elohim. They say Elohim. Kasi Elohim can be other gods. So by pronouncing it a unique way is Elohim, now it means this unique Elohim, no? Kasi Elohim pwedeng at ibang Diyos eh. So when it comes to the name Tetragrammaton, I'm not condemning other people mentioning like since 18 years ago I would say Yahweh, no? Pero some people say Yahuwah, Yehovah, Yod-Heh-Vav-Heh, that's acceptable. So you will hear me say on Shabbat, you will hear me say Yahweh or Elohim. So that means I'm just making the name of Elohim holy kasi Shabbat day holy nga ito, no? So there remains a Sabbath rest for the people of Elohim. For anyone who enters Elohim's rest also rest from the works, just as Elohim did from His. So let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. So this is in the book of Hebrews. So how do we keep the Sabbath? The Sabbath has been the central focus with God's people. In fact, pag nagsishare tayo ng Torah sa ibang tao, ang una talaga natin tinuturo ay Shabbat. Kasi without Shabbat, there will be no special day for study. There will be no special day for rest. So, in fact, even sa Orthodox Jew, pag mayroong secular Jew na na-convince niya magbalik loob or ang tawag niya balik Torah. Di ba sa Muslim may balik Islam? Diyan may balik Torah. Sa atin naman, sa mga Christian, balik Torah din. So, always talaga, Shabbat talaga yan. No? In fact, itong 2 weeks ago, I had a seminar in Davao City. Online yata si Pastor Mr. and Mrs. Ortega, na she attended our seminar way back in 2016 and 2018. So just imagine, that was like 6 years ago.
Pero itong mga the past few months, palagi siyang nagla-like, comment, talaga sabi ko. And finally, she agreed na we'll have a seminar sa simbahan nila. And very vocally, sinabi niya, magsasyabat na tayo mga kapatid. It's high time magsyabat na tayo. Wala siyang takot sa kanyang congregation na magsyabat na tayo kasi nasubukan na niya kung paano siya pinagpapala pag nagsasyabat siya at paano din siya pinagpapalo pag hindi siya nagsyabat. Sabi niya, alam mo, Pastor, since yung nakinig ako sa iyo, na tungkol sa festival, pinapractice ko yung Sabat. Nung pinapractice ko yung Sabat, sabi niya, kitang-kita ko yung mga effortless blessing. Effortless, ha? Alam mo yung walang kahirap-hirap. Tapos, sabi niya, pag nagne-negosyo akong Sabat, kung hindi ako nalulugi, nagkakautang pa ako. Pero kung sumusunod ako, sabi niya, suabe-suabe. So, napatunayan niya na mayroon talagang difference. So, therefore, she makes the decision. Sabi niya, pumunta ka na dito, makikinig na kami. So yun. Medyo wala nang hadlang kasi may permiso na sa pastor. So, yun. We decided to have a follow-up seminar on June 12 sa Davao City. So, ang maganda nito, pag nabuo ito sa Davao, may venue na, matatawagan ko na yung ibang mga paisa-isa kong mga kontak at para magkaroon na talagang solid na gawain doon, no? So, at malaki po ang Davao City, ha? I consider Davao City one of the key cities sa buong Pilipinas, no? So, also, nabuo din yung gawain sa si Brother Nathan Hoben, yung pupunta dito. Dahil sa pangyayari, yung nabunggo yung bus, siya yung nakaligtas, naniwala yung buong pamilya niya eh. Yung buong pamilya niya, mga Christian nagtitipo na during Shabbat. Nagpa-practice na. So, dumami na naman po yung trabaho ni Brother Ike. Okay lang kasi para naman sa kaharian. So, Shabbat po talaga ang sa Davao naman, pagdating sa Shabbat keeping, matindi din yung mga manifestation doon. Kumbaga, nag-upgrade na rin si Brother Lorgie, yung pinaka-elder doon. Sinabihan siya ng misis niya na yung mga manok mo, palagi mong naabala ka pag Shabbat. Tingnan mo, mangyayari dyan sa manok mo. Naubos na yung manok. Namatay lahat ng manok. Sabi niya, sige. Kasi yung attention ba, yung attention mo, saan yung attention mo pag Shabbat? Kasi ito yung araw na binigay ni Adonai Elohim na para yung relasyon natin sa Kanya ay magiging malakas, no? So, doon, pinapractice na rin yung lahat ay naluto na bago mag-Shabbat. So, just imagine, hindi biro yun. You're talking about 100 people, more or less, every Shabbat, paano mo pakainin yung 100 na tao? So, they find a ways to do it, no? Kahit wala nang lasa yung pagkain, basta naka-obey ka lang. Pero grabe din yung pagpapala ni brother. Marami siyang mga kontrata, basta may maraming opportunity, no? So, iba pala. When you take the Sabbath seriously, God will take it seriously. Elohim will take it seriously. No? So, minsan kasi, sa sobrang tagal, katulad ng MLTC, sa sobra nating tagal, parang masyadong komportable na. Parang ba, sigurado na ako sa langit. Sigurado na ako. Actually po, ang Torah po, palagi mong upgrade ng upgrade yan, no?
In fact, doon sa pagbisita ko sa mga secret namer, yung mga Yahweh believers, at may natutunan din po ako. At alam nyo, pag nag-sheshima sila, hindi mo lumuluhod, dumadapa. Nakahiga, nakadapa, kahit dumadudumiya yung pagtalon, dadapa. Kasi ang sabi na, ang worship means dumapa. Si Moshe, nung nag-worship kay Adonai, dumapa. Hindi po nakaluhod. Sana nakaluhod kasi madudumihan yung pantalon. Siyempre naman, ayaw naman natin madumihan, pero sabi ko may solusyon yan. Kailangan mayroon tayong sariling floor matting. Muslim, wag lang yung carpet ni Alibaba, dahil mo rito, baka malilipat ka. Ayan na yung, kahit karton. Kasi alam mo, iba yung, alam mo, ang Muslim, pag nag-worship, dumadapa. Ito pa, tunay na Diyos itong sinasamba natin. We do not take Him for granted. Kasi gusto niya ng loyalty. Sabi ko, i-practice namin yan. Napapahiya nga ako napapahiya ako. Ibig sabihin, parang nahihiya ako. Although, ang kukalangan nila, yung mag-aral. Hindi sila masyadong nag-aaral kasi paulit-ulit lang yung nila, lesson. So, tapos, huwag ka. During the festival, napahiya na naman ako. Alas 8 ng umaga, devotion. Devotion, konting pahinga, 2 oras, alas 10, service na naman. Pagdating ng alas 4, 3 times a day, nagpe-fellowship, nagsiservice. Walang kasawa-sawa. Palitan yung mga nagtuturo. Lahat may mga young people, nagbibigay ng songs, mga nanay, mga tatay, mga bata, bata 3 years old, kumakanta na. Sabi ko dito, 70 years old, di pa kumakanta. Meron bang 70 na? Ha? Wala na si tatay. So, ibig sabihin, sabi ko, nakita ko yung strength nila, kaya pala solid sila, no? Pero siyempre, iba yung sa probinsya kasi wala masyadong ginagawa. Pero the fact na nagawa nila yon, sabi ko, it comes from the heart. So yun yung mga na-observe ko doon na maganda, no? Tapos, meron din silang Torah scroll, meron din So, back to basic. Kaya nga naisip ko, back to basic tayo. Back to basic. Kasi dito magsimula yan. So, how do we properly keep the Sabbath? Number 1, remember. Lahat magsabing, remember. Bakit sinabi ng Exodus 20, verse 8, remember to keep the Sabbath day? Kasi, pag hindi mo i-remember, nakalimutan mo. Di ba? Yes. Bakit yung mga lalaki nagsusuot ng sit-sit? Anong sinabi doon? Remember, baka habang naglalakad ka, maraming tukso sa paligid mo, nakakalimutan mo na Torah keeper ka pala. Pero dahil may dala-dala kang reminders, remember mo, yun yung purpose eh. So, Sakor, remember and guard. Ang ginamit na word dito is Sakor, remember? Mga things that we should do. So remember to keep the Sabbath day. So pag sinabi ng Raman, pag sinabing remember, refers to the positive commandments of the things we need to do on the Shabbat. So what are those things? So 2 times binanggit yung the 10 commandments sa Exodus 20, sa Genesis chapter, Deuteronomy chapter 5.
Sa chapter 5 naman, ng Deuteronomy, sinabi, to guard the Sabbath. So, Sakor at Shomer. So, to guard. So, ano yung i-guard? Refers to the negative commandments, the things that you should not do. So, there's two aspect pala ng Shabbat keeping. Sakor at Shomer. Things that you need to do, things that you guard not to do. So, what are those things? So, on Shabbat, sabi ron, on the seventh day, Elohim ended his work which he had made and rested on the seventh day from all his work which he had made. And Elohim blessed the seventh day and sanctified it, because in it he had rested from all his work which Elohim created and made. So this is on Genesis chapter 2, long before the tabernacle. Wala pa yung Israel, wala pa si Abraham, wala pa si Noah, wala pa lahat-lahat. Binasbasan na ni Elohim ang seventh day. A holy space in time. So, yun na po yung pattern na pinili niya, na kasi marami nagsasabi, sa New Testament, wala na yung Sabat. Nakakasawa na po yung mga paliwanag nila na walang Sabat. Para ang gusto nila, ang Diyos pa, mag-adjust para sa kanila. So, hindi po mangyayari yun. In fact, it is a big sin, malaking kasalanan po yung hindi magsabat. Patunay, ang parusa nito sa lumang tipan ay kamatayan. So, pag kamatayan po yung parusa, importante po yun. So, during the building of the tabernacle, pinahinto ni Elohim ang lahat ng trabaho on the Sabbath. So, even during the building of his own very important holy place called the tabernacle, still, pinahinto niya during the Shabbat. So, wala pong construction, wala pong gawa, wala pong gagawin pag Shabbat. So, ang tawag po nito ay melakah. Can you say melakah? Melakah. The general term for work. Work that has mga creative work, mga gawaing laborious, tsaka anything na may resultang mga, halimbawa, karpintero, construction, negosyo. On the other hand, there is also another word for work, which is aboda. Ang ibig pong sabihin ng aboda ay service naman. Serbisyo. Ano yung work? So may work na pwede, pero hindi po melaka yun. Dalawa kasi yung Hebrew word for work eh. Yung aboda also means service, like prayer. Prayer, may efforts din yan. In fact, mga Hudyo, may shidur pa yan. Pero yan ay consider na aboda, service of the heart. Worship, any kind of worship is aboda. Whether you are playing with musical instruments, whether you're playing with tambourines, that is not melaka but aboda. Even dancing can be considered as aboda. So there is a difference between aboda. Aboda, the root word means to serve. No? Melaka is to work. So ang pinagbawal mo, you shall do not do any work, is melaka po ang tinutukoy doon, no? Mga constructive work. No? Anything that is creating. Ano ba yung creating? Halimbawa, pagdating sa pagkain, pag nagluto ka ng hilaw na kanin, kinikreate mo siya para magiging luto. So, you're creating.
So therefore, on Sabbath day, if you're still cooking, you're actually doing creative work. Kaya sabi ko, Florence, man-upgrade na tayo. Ang asawa ko naman, hindi naman mahirap kausap. Kailangan paulit-ulit lang. Repetition is the mother of learning. No? So yun, ngayon, upgrade na po kami. Bakit? Kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka ng maayos. Kung gusto mo ng curse, mag-disobey ka na lang. Sa'yo naman yan eh. It's your free will eh. Basta kami, alam nyo naman ugali ni Brother Ike, hindi naman siya yung diktador. Hindi ako diktador. Nagpapaliwanag lang ako kung ano yung nararapat. So in my case, we decided to take this seriously. Bakit? Ang tagal na namin eh. Kaya may epekto talaga yung pag-iikot-ikot ko, nakita ko. Sabi nakakahiya, sabi ko, ito mga tao, hindi masyadong aral, pero pag sumunod naman, matindi. Sabi ko, mas pinagpala ako kung gagawin ko yan. So, yun. So remember, so when you remember, pag sinabing remember, when you make your plans, incorporate the Sabbath into your schedule. Alam mo, sabi ng mga professional, kung gusto mong ma-achieve yung goal mo, kailangan isulat mo. Kailangan may planner ka. Isulat mo. Kasi pag hindi mo isulat, ano mangyari? May tendency, makakalimutan mo. Kaya dapat may kalendaryo ka. Itong araw na to, ito yung potential kong gagawin. Minsan, matitindi pa yung mga super professional, no? Yung time management, bawat minuto, merong accomplishment. No? Parang piloto, bawat segundo, importante. Kasi hindi pwede ma-delay ang flight. Yung mga piloto. So ngayon, I realize it will take some time. Ito yesterday lang, no? Alauna pa lang, busy na kami. Dati, alas 4, relax pa eh. Kasi nga, take for granted eh. Pero ngayon, napansin ko kahapon, kami dito, alauna pa lang, nagpre-prepare na, nagpapaano ng pagkain para bago mag-sundown talagang tapos na, no? Bakit? Remember to remember things that you should be doing and things that you should not be doing on the Sabbath. This is how you keep the Sabbath. Ang sabi dito, Psalms 98 verse 3, Yahweh has remembered His steadfast love and faithfulness to His people. So, let us also be remindful of His Sabbath, which He said, remember my Shabbat. Ano yung pinapa-remember sa Exodus 20? Di ba may law of the first mention? So I realized, Brother Chris, kung may law of the first mention, may law of the second mention. Pag may second mention, natural, may third mention. So, ibig sabihin, in order of significance. So, the first mention of Sabbath is Genesis chapter 2. The second mention of Sabbath is Exodus chapter 16. Sinabi doon, ang tawag, before the giving of the Ten Commandments, nauna na talaga yung Sabbath, na sabi nyo, gather twice as much manna on the 6th day, kasi on the 7th day, walang mapupulot na pagkain ng mga Israelites. In fact, yung iba na nagsubok na lumabas, wala silang napulot. Ibig sabihin, walang biyayang nakuha. Yung hindi sumunod sa instruction, kumuha ng mas marami na uod. So, nakita mo, our Elohim is a very precise Elohim. Alam mo yung precise?
Parang scientist, mathematician. Eksakto. Kailangan kilalanin mo na itong Elohim na to. Hindi basta-basta ito. Creator ng mga creator ito. Creator of the universe ito. Di ba? Baruch. Ano yung standard prayer? Baruch ata Adonai Yahweh Elohim, Melech Haolam, King of the universe, Master of the world. So if we take His instructions carefully, lalo mo ma-hit the mark sa gusto niya at may premyo talaga, may reward palagi yung mga naka-hit the mark. So hindi ho malaking ano to, kumbaga hindi ho burdensome ito pag gusto mo. Pag gusto natin. No? So, nung si Joseph Dumon po ay nandito, nakita niya yung aming kasama dito na nagtatrabaho, si Marvin, nagwawalis. Sinenyasan ako ni Dumon, nagwawalis. Sabi ko, Abuda yan. Abuda. Nagpalusot pa ako eh. Sabi ko, volunteer yan pag Shabbat. Hindi, volunteer yan. Ay, sabi ko, stricto si Dumon. Marvin, umuwi ka na. Kasi, naintindihan niya eh. Si Joseph Dumon, stricto masyado. Yung lakad namin nung huli, sa Luzon, stricto kami. On Shabbat, kahit mag-fasting na kami, hindi kakain. Pero ang resulta, swabe yung lakad namin. Swabe yung mga appointments. Walang hassle. So, naalala ko, yung in-invite po kami ni Wyden King, yung may-ari po ng Kabayan Hotel, mag-Shabbat sa Kabayan Hotel. At pagdating ng Shabbat alas Friday, nandun po yung mga bisita. Ayaw ni Dumon na isa-serve siya ng waiter. So natataranta yung mag-asawang host, si Wyden King. Paano ba natin yung waiter yung nagsiserve? Wala ka naman hindi niya na alam. Ako na po nag-intervene. Sabi ko, ma'am, ganito na lang. Stricto kasi yan. Siya na lang po ang kukuha ng pagkain niya. See? So, kinabukasan, dahil sa pagiging stricto ni Dumon, ni-reward na naman siya ng Panginoon. Yung gusto naming makausap, si Bishop Dan Balais na masyadong mailap, hindi mo madaling kausapin, biglang nagkaroon ng paraan. Nakausap namin the following day. Ang sabi sa akin ni Joseph Dumon, tingnan mo, dahil sumunod ako, ito yung blessing ko ngayon. Nakausap natin, nakakuha tayo ng appointment kay Bishop Dan Balais. Those little things, I'm learning from Brother Joseph. Sabi ko, tama ka. Di ba? Minsan, 2018, nagkaroon tayo ng joint fellowship sa Boy Scout sa UP Los Baños. Di ba? Nalala niyo yun? Sabado, sinagrupo ni Bishop Belica at tayo nagsama sa isang venue, di ba? Nandun yung mga pastor niya. Sabado, si Sister Virgie, yung in charge sa mga libro ni Joseph Dumon, display. Ang instruction, huwag na huwag kayo magbenta dahil Sabat. Binilin ako, walang benta pag Sabat, ipakita lang. So, nagturo si Joseph Dumon, pagkalabas ko, sabi ni Sister Virgie, Brother Ike, nagpupumilit yung mga pastor bumili ng libro. Hindi ko na matanggihan kasi aalis na daw sila. Ibig sabihin, maaga silang aalis. Hindi nila tatapusin. So, napilitan ako bumili. Nahuli ni Dumon talaga. Paglabas, nahuli niya. Kamot siya ng ulo. Kinabukasan, alam niyo nangyari? Mayroon kaming inimit sa Senate na mga Christian group sa loob ng Senado. Nagmamadali si Brother Ike, nagparking. Sabi ko, may bakante.
Pinagpala na naman si Brother Ay. Paglabas namin, wala na yung kotse ko. Nandun na, hinila doon sa Parview. Dinala. So, hinila. Ano ba yung Tow. not towing? Tow truck. Blessing ba yun? Hindi po blessing yun. Biro mo, nag-taxi pa ako papuntang Parview. Tapos, buti may sumalo na susundo kay Dumon. So, nakita niyo po, sabi niya, tignan mo na. So, pag hindi ka sasampulin ng curse, hindi ka maniwala eh. Oh. O, sabihin ko na sa inyo ito. Natauhan na ako. Itong kotse ko na lang yung Avanza. Hindi ho normal na yung sasakyan i-overhaul mo 3 beses sa loob ng isang buwan. Kung sisihin mo yung mekaniko, sabi, hindi niya mo kasalanan eh. Sabi ko, disobedience ko talaga ito. May ginagawa talaga kami hindi tama nito. No? So kami ngayon, walang cellphone pag Shabbat, walang Facebook pag Shabbat. Kung meron man, live. Walang YouTube, walang Reels. Walang, basta hindi tungkol sa Panginoon Elohim, wala kami. Kaya gusto na namin ma-bless. Gusto nyo ma-bless? Upgrade na. Pray tayo ng blessing. Hindi tayo nakakasunod ng maayos. O paano sabihin? Hindi ka kung sumusunod sa instruction eh. So, naging basta kami, mahigpit na kami sa aming mga sarili. No? Hindi po kami diktador, pero sinasabi ko lang na kung ano yung naobserbahan ko na mga kahinaan natin. No? Shabbat is a picture of, ultimately a picture of the salvation in the Messiah Yeshua, which is a gift from Elohim and cannot be worked for. So ano yung ibig sabihin niya? Shabbat is a picture of the finished work. Di ba? Sabi no, and God, Elohim finishes everything that He created and made. So finish. Wala kang idadagdag. Anong ibig sabihin nun? Hindi kailangan ng effort mo. Hindi kailangan ng Diyos yan. What is that a picture of? The picture of your salvation. Kaya tama po yung mga Christian. Salvation is by grace through faith. It is the gift of Elohim, not of your works, that any man should boast. So Shabbat is a picture of that. It's a picture of the finished work. Wala kang idadagdag. Tanggapin mo na lang ng libre. Kumbaga, tiwala ka lang. Tiwala ka sa provision ni Elohim. Pinobay na niya yung Savior. Yung ibang bagay pa, hindi niya i-provide. Sabi niya, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What is righteousness? Deuteronomy 6:25. It is righteousness if we carefully, hindi lang basta lang, carefully obey all the commandments. Careful, shomer, guard, maingat. Kaya pala, alam mo, na-experience namin sa Israel, alas 5:45, may nag-invite sa aming Pilipinas, Sister Cristina Wang, kaibigan mo, Sister Josie Brobio, no? Brother Rai, invite ka namin. Finally, natutuwa na ako sa iyo ngayon, dati hindi. Kaya invite ka na namin. Alam mo ba yung elevator, huminto dahil Sabat? Hindi namin alam, automatic pala yung elevator sa Israel. Pag Sabado alas 6, hihinto. Mayroong sensor. So what happened? Naipit kami sa loob ng elevator. Buti na lang, pagka hinto ng elevator, nasa tapat ng pinto. Kasi kung sa gitna, doon kami magsabat sa loob.
So, nabuksan namin dahil tama siya sa pintuan, no? So, nakalabas kami. Ang problema, yung exit naman, sarado. So, nag-pray kami ni Pastor Pike. Sabi ko, grabe yung prayer ko. Parang may nagbulong sa akin. Buksan mo yung parang Ibabaw. cabinet. May cabinet yan, buksan mo. Binuksan ko, may susi. Oo. Kinuha ko yung susi, binuksan ko yung exit. Sabi ko, ito pala yung susi ng exit. Di ba? So, biro mo, elevator nagsasyabat sa Israel. Bakit ganun? Alam ng Hudyo paano sumunod. Sa dami ba naman ng karanasan nila na pinagpapalo sila, alam na nila paano sumunod. So, Sabbath spiritually is a prophetic picture of our salvation in the Messiah. Kaya, sabi po ng ibang mga theologians, yung Genesis chapter 2 Sabbath is spiritual Sabbath daw yun. Kasi that was given before the Ten Commandments. So, tama, spiritual Sabbath nga yun. So, Sabbath is spiritual rest. Sabbath is also physical rest. Kaya siguro ako ngayon, medyo bugbog sarado yung katawan ko, itong huling biyahe ko. Kasi kung kailan Sabbath, doon ako maraming ginagawa. Umaga hanggang gabi, walang pahinga. Tapos ang init sa hapon, malamig sa gabi. Kaya natrangkaso din ako. No? Pero dito sa ating pagsunod, di ba umaga, suggest ko na magpahinga. Kasi alam mo na, I noticed something. Di ba Friday, busy tayo niyan. Di ba ang matutulog tayo ng Friday night, di ba? Alam mo yung pahinga ko on Friday night, parang kulang pa yung rest ko eh. Kahit 8 oras ako matulog, parang kulang pa rin eh. In fact, sa umaga ng Sabado, kailangan ko pang matulog muli para makabawi talaga sa pagre-rest. So, itong nakarang 2 linggo, pag tuwing Sabat, wala akong pahinga, natrangkaso ako. Ibig sabihin, design talaga na pahinga ka. No? Wala akong magawa kasi yung Sabat service sa Davao, umaga. Sa Cebu, umaga din. So yun, pinagpala na nga tayo dito dahil may pahinga tayo, dapat ipahinga na ng gusto. Kasi lalo na sa mga edad namin, no? May mga palaging masakit ang likod, kailangan hilutin. Oh. Hey brother, by the way, no? Alam mo, that's a fact of life na ang tao nagkakasakit talaga. That's part of the human fallen nature. No? May problema tayo, si our very own brother Alvin Abareng. No? We are concerned about his health conditions. No? Naalala ko yung na-stroke si brother Alvin way back. Ang prayer, nung nag-fasting and praying, Lord, huwag mo munang kunin. Wala pong magtuturo pag wala ako. Sabi ko, grabe yung prayer and fasting ko. So ngayon, kung gusto nyo tumulong kay Brother Alvin, isama nyo sa prayer and fasting nyo. 1 meal, 2 meal, 3 meal. Actually ngayon, si Tatay Ruel, tsaka si Ronilo Rosario, nagpa-fasting ngayon. Wow. Sa Davao, kay mag-Bible study daw sila dalawa ni Tatay. So, kita nyo yun, mga Lirio. Nag-fasting si Tatay ngayon, tsaka si Ronilo. Kay mag-Bible study silang dalawa. So, isama nyo yung mga nood sa live, no? Isama nyo sa prayer, yung quick recovery from kidney problems si Brother Alvin. No? Although, may doktor sa physical, we believe sa supernatural naman, no? Kaya,
Alam mo, tayo nga maingat na sa pagkain eh. Tinatablan pa ng sakit eh. Maingat na yan ha. Ako maingat. Hindi ako kumakain ng sugar. Hindi ako nagsusugar. Pero pag may nag-alok ng chocolate, hindi ko matanggihan eh. Talagang, eh huwag niyong gawin sa akin yan ha. Kasi uubusin ni Mosi yan. So, maingat na nga, super maingat na nga. So, ibig sabihin, our body is the temple of the Ruach HaKodesh. Kasama po yan sa Sabat. Rest talaga yan. Rest, no? Tapos yung pagkain, lalo na yung, sabi nila, pag edad mong 50 pataas, huwag ka masyado sa mga, lalo na sa street junk food, yung mga binabad sa mantika. Alam mo yung sa mantika? Yung paulit-ulit na niluto. Yung recycled, binili nila sa Jollibee, recycled na yon. Ulitin pa nila yon ng 10 beses, 20 beses na ganun po ka. Toxic na po ang mga oil na yan. Pero minsan no choice tayo kasi nga, alam mo naman ang kultura ng Pilipino, no, it grieves our spirit na wala talagang kosher food along the way no, sa labas. Kaya maganda yung suggestion ni Brother Dencio sa akin. Pas, sabi niya, kung gusto mo maglaga ka ng itlog, ibaon mo na lang kaysa yung kakain ka sa labas. Sabi ko, tama, no? Magbaon ka na lang ng ano. Kasi wala kang magkuha talaga ng mga ganon. Kasi wala pa tayo sa Millennial Kingdom, wala pa tayo sa Goshen, kaya ganon talaga yung paligid mo, mga unbelievers. So, Sabbath is a prophetic picture of our salvation in the Messiah, our rescue from the slavery of Egypt. No? Sa Sabbath, sa Egypt, wala pong pahinga ang Israelites. Nakapagpahinga lang sila during the wilderness. Ang sabi ni Paron, damihan ko pa yung trabaho nyo. Kaya minsan ang tao, sa sobrang paghahanap ng pera, trabaho umaga, tanghali, gabi, hanggat sa pati Sabat, akala nila. Nag-testimony yung isang pastor doon sa Davao, sabi niya, sa Bisaya pa, naningkamot na gyud ko, sabi ng Bisaya pa. Lahat na ng ginawa kong pagsisikap, sabi niya, pag hindi ako nagsabat, wala pa rin. Alam mo, may testimony doon, yung isang pastora. Tuwing Sabat, dahil ayaw may istorbo, nagpa-fasting siya palagi. Sinabi niya sa mga anak niya, dahil hindi pa masyadong sumusunod, huwag kayong istorbo sa akin, nagpa-fasting ako pag Sabat. Hindi na ako magluluto, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi ako magluluto, huwag niyo ako istorbohin. Alam mo, after mga how many months, ginagawa niya yon. House and lot lang naman ang binigay ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, effortless. Effortless lang pala, nandito lang pala to. Bilib na bilib siya sa Elohim. Kaya, sabi niya sa church niya, mag-Sabat na tayo. Subok na to, sabi niya. May blessing ho talaga. Number 1 blessing talaga yung Shabbat. Di ba, sabi ng mga Pariseo, tingnan mo yung disipulo ni Yeshua. Nag-harvest na naman ng Shabbat. Kaya si Moshe kanina, kumuha ng kamyas. Sabi ko, Moshe, yung kasya lang sa kamay mo. Pariseo ako kanina eh. Kasi pag may sukot ka, harvest na yan. So, ibig sabihin, okay. Tapos, yung tupa dyan, pinasuga ko dun sa kainin niya, no? Ano sabi niya siya? It is good to do good on Sabat. Yung karnero mo, asikasuhin mo, pero hindi mo ubusin yung oras doon. So,
building ng tabernacle, pinahinto lahat on the Sabbath. Ibig sabihin, walang kahit isang pako na minartilyo during the Sabbath. Meron kaming tinuturuan dati na karpintero mag-Sabbath. Nagtrabaho pa rin on Sabbath, napukpok niya yung kamay niya. Sabi niya, Pastor, napukpok ko yung kamay ko kahapon ng Sabbath. Sabi ko, ganyan yan eh. Pag alam mo na kasi, magpapakita talaga yung si Adonai. Yung kapatid natin sa Davao, negosyante ng kopra. Napasubo, nag-deliver on the Sabbath, natumba yung truck niya. Ang laki ng lugi niya. Hindi na magamit yung truck. So, tapos sabi niya, kaya minsan, sabi niya, paano ba ito? Pastor, pag nag-deliver kami yung Friday, isasalang yan on Sabbath. Yung truck kasi napipila dun sa kuprahan, di ba? Yung manufacturing ng cooking oil. Mag-deliver yan on Friday, first come, first serve. Kung hindi yan, isasalang yan on Sabbath. Paano yan? Sabi ko, kailangan you shall mag-make ka ng stand. Kasi wala tayong magawa eh. Patas niya yan eh. It's either kausapin mo yung contact mo ron, pag Sabado, kung hindi kaya, sa linggo mo na isalang. Huwag ka namang hinayang sa isang araw. Si Adonai mag-bless sa'yo. Ganun ba? Oo, kausapin mo. Minsan, kailangan mo nang kausapin yung mga transaction mo. Sabihin mo na yung totoo. Alam mo, Sabbath keeper ako. Kung pwede mo, sa linggo lang tayo mag-transact. Kasi, may Bible study kasi kami pag-Sabbath. Naalala ko, 2006, bago lang ako nagsasabat, ginawa ko po yan. Di ba, real estate broker ako? Broke, walang benta. Nung practice ko yung Sabat, tinesting ako ni Adonai. May Bible study ako umaga at saka hapon pag Sabado. And sabi nung kliyente ko, pinili niyang tripping Sabado. Pag real estate kasi, ang tripping Sabado. Pinandigan ko. Kinausap ko yung opisina. Sabi ko, Ma'am, may problema ako, ma'am eh. Kasi may Bible study kasi ako pag Sabat. Kaya hindi ko mapagbigyan tong kliyente ko. Paano, anong gawin natin? In-explain ko. Ipaliwanag ko sa kausap ko. Sabi niya, ganun ba? Kausapin ko si boss. Sabi ng boss, padala mo yung profile ng kliyente. I-kuhan mo na namin, i-qualify. Pinadala ko, in-interview, qualified. Sabi niya, ang boss na natin ang mag-tripping sa kliyente mo. Tingnan mo, may-ari ng kumpanya nag-tripping para sa akin. Ako nag-Bible study. So wala akong, hindi ako, pinandigan ko yung pagka-Lunes, nag-text sa akin yung coordinator ng kumpanya niya. Nag-deposito yung kliyente ko. So yung sabihin, pinagpala ko niya doon. Pinaglalaban ko kasi, tinitesting ka lang niya doon eh. So yun mga kapatid, upgrade na po tayo, no? Any kind of productive work, constructive work is prohibited on Sabbath according to the law, to the Torah. Kung marinig ako ng Christian ngayon, sasabihin na nila, legalistic ako. Okay. O, kung taga Davao ka, legalistic talaga ang mayor ninyo. Kasi sa Davao, di ba, pag yellow, sa green, go. Pag red, stop. Sa Davao, pag yellow pa lang, stop ka na. Pag tinuloy mo, ticket ka. Ganon ka stricto sa Davao. Maganda. Yellow, ibig sabihin, huwag mo na ituloy, masisira ang buhay mo. Ganon sa Davao. May speed limit. May CCTV. O legalistic. Legalistic ang law. Kasi the law is for your own good. For your own protection. Ganyan mong spirit of the law. Okay.
We are not to directly cause anyone else to work. So since bawal yung melaka, work, anything na nagwo-work para sa'yo, bawal din. Halimbawa, anong sabi ng Ten Commandments? Pahingain mo yung pati mga katulong mo, trabador mo, pati yung mga animal mo. Mga kahayupan mo, ipapahinga mo. Animal. Mga kahayupan. Ipapahinga daw. So, ibig sabihin, kaya, actually, ito, mas maganda yung prangka kasi may matutunan tayo. Si Tatay Roel na lang. Si Tatay Roel, makinig kayo, mga lirio. Di ba, yung last siya nandito, nagtrabaho siya sa hardware. Napilitan siya magtrabaho dahil nawalan siya ng trabaho. Dumarating dito, alas 5:30 na. Kasi, alas 8 hanggang alas 5, nag-deliver ng mga semento, bakal, yun pa naman ang pinakabawal. O, ano nangyari kay Tatay Roel? Hanggang ngayon, bedridden pa. Pero malaki naman po yung improvement. Sinabi ko sa kanya, kasala ka sa kay Elohim. Pinilit mo bawal yun eh. Alam mo na yan eh. So, anything that works for you on the Sabbath is also prohibited. Si Joseph Dumont sa Israel, kumakain sa restaurant. Mga kasama niya, pati siya nadadamay. Sabi niya, tuwing nangyayari yon, may nangyayari hindi maganda. Kaya nung nakita niya, sabi niya, pinagalitan niya yung tour guide. Pwede pa pag Sabado, huwag na tayong lumabas. Kasi sa Jerusalem kasi stricto, pero paglabas mo, hindi na masyado eh. Medyo malayo-layo na eh. Oh, you shall not do any work, melaka, you, your son, your daughter, mga anak mo, your male servant, your female servant, your ox, your donkey, or any of your livestock. The sojourner is within your gates. Kahit yung mga unbeliever, sa premise ng iyong property. Your male servant, your female servant may rest as well with you. It's a privilege for all humanity, hindi lang po sa Israel. Sabi niya lahat dapat magpahinga ng Sabbath. The Sabbath was made for mankind. So, mga kapatid, pag Sabado, lalo na doon sa MLTC, sa Mandaluyong, pag dumadaan yung mga kapatiran sa bakery on the Sabbath, maganda yung layunin, bibili ako ng pandesal para sa kape. Pero on Sabbath niya binili. So, bawal yun. Dapat before the Sabbath, bumili ka na. Diba? So, ngayon, halimbawa, si Florence, di ba, yung mga pagkain, mga adobo, yun yung mga hindi napapanis. Okay, kung nag-rice cooker ka naman, hindi mo mapapanis yan. Kung before the Sabbath, luto na siya, tapos huwag mo lang patayin, tuloy-tuloy lang yan. Pwede po yun, kasi creative yung hilaw na pagkain, niluto mo, yun yung create mo eh. Pero kung before the Sabbath, luto na, at naiwan mo lang sa rice cooker, it is allowed even in Israel, reheating. Kaya sa Israel, meron silang specific na reheating equipment. Meron silang special na oven. Before the Sabbath, na-maintain yung init ng pagkain. Eh, wala pa tayong ganito niyan dito. Bumili ka ng pagkain, dinala mo dito on the Sabbath, huwag ka nang bumili mga kapatid. Kasi bawal yun. Oh, tuyo na lang. Basta naka-obey tayo,
Pag nag-obey ka, pagpalain ka ng adobo na Elohim kinabukasan. O, mga kimchi, hindi yan nasisira, no? Pag Shabbat. Kaya na po mag-isip niyan, na mas marunong po kayo dyan pagdating sa pagkain. So, sabi ko sa inyo, si Dumon, ayaw niya isa-serve siya ng waiter on Sabbath. Kasi naintindihan niya. Kumbaga, ang sabi ng Panginoon, stay put ka hanggat maaari, nasa bahay ka lang talaga. Huwag ka ng travel. Kasi gusto mo ng blessing, di ba? Actually, kumbaga blessing, yun lang ang puhunan mo mag-obey Hindi mo kailangan ng malaking puhunan dyan, kundi desire lang talaga mag-obey. Ano sabi ng salita? Delight yourself on the Shabbat, and I will feed you with the heritage of Israel. Delight. Ano ba yung delight? Ang tawag nila, oneg Shabbat. To treat a Shabbat as para bang tuwang-tuwa ka na nagsasyabat ka. Special. Alam mo, doon sa Cebu, yung pinaka-Torah group doon sa Cebu, sabi ko, grabe dito. So, nasobrahan na yata to. Sabi ko, 4 na oras ka nakatayo. Kumakanta. Iba't ibang mga kanta. Alas 2 hanggang alas 6. Sabi ko, hindi na tama ito. Over na to. Gusto ko na kausapin yung leader. Wala akong karapatan Sabi ko, ako nga, kalalaki kong tao, nahirap. Puro mga babae, nakatayo lang mga 4 na oras para lang makapagsabat. Ay, Marvin, marami akong ibukwento, Marvin. So, what kind of witness? So, paano tayo makatestify? So basically mga kapatid, what is the spirit of the law? What is the spirit behind the Sabbath? Bakit mahigpit ang Diyos? Bakit? Alam niyo bakit? Hindi niya na kailangan ng effort natin Sabi niya, wala ka bang tiwala sa akin? Kung sinabi kong huminto kayo, tumigil kayo, just rest, wala ba kayong tiwala? Are you restless? O na-addict ka na talaga sa pagtatrabaho? Workaholic, di ba? Kahit anong workaholic mo, sinabi ng, at the end of the day, He is still the master of the universe. Siya pa rin ang control ng lahat. Kaya niyang ipadala ang lahat ng klaseng pangangailangan natin. Ang hinihingi niya lang is obedience. Okay, mabilis lang to. No harvest, no plowing and harvest on the Sabbath. So, walang magdidilig, walang magtatanim. Plowing, okay. So, what you do on the Sabbath? Fellowship with other believers. Okay. Considering na mahalaga po yung fellowship. Ano ba yung fellowship? Mga sheep na pelo. Kasi ang opposite niyan, pelo goats. Fellowship kasi, mga maamong tupa nagpe-fellowship. Kaya sabi ko, bakit tinawag siyang fellowship? Kasi hindi siya pelo goat. Kasi kung pelo goat, mga rebelding, nagpe-fellowship din sila. So, do not forget the assembling of ourselves together. So, considering po, titimbangin natin, the lighter versus the heavier commandments. So, yung mga walang sasakyan, magko-commute ka on the Sabbath, so nagpatrabaho ka sa driver. Sa sasakyan, nagbayad ka, para lang maka-attend ng fellowship. Considered po yun, pwede.
Ang tawag dyan, you turn the melaka into a Buddha. Kasi maganda yung layunin mo. Para maka-fellowship ka, maka-feed ka sa spiritual life, sa spiritual mo, at yun kasi dalawa yung klaseng Shabbat, rest tsaka Holy Convocation. Mikrakodes. Kasama po yan. Hindi po pwedeng mag-isa lang. Kasi at Torah has a community. No? So ito yung principle dyan. Sabi ron, the weightier matters of the law versus the lighter matters of the law. So, one can even break the Sabbath kung may emergency naman, dadalhin sa ospital. Di ba yung ambulansya? Lahat ng traffic na batas trapiko, pwede niyang ibalik para lang dalhin yung pasyente, di ba? Pwede siya mag-counterflow. Bakit? Mas malaking life, ang life as may mataas na dahilan, no? Weightier matters of the law. Ngayon, tingnan mo yung pinaka-rabbi or leader ng Torah sa Cebu, milyonaryo po siya. Nag-uusap kami, chemical engineer siya, malaki po ang negosyo niya. Supplier siya ng mga chemical sa mga industriya. Alam mo, ang bait. Biro mo, lahat ng miyembro niya insured. may insurance lahat. Ang sabi niya, alam mo, one time, sabi niya, alam mo, yung minsan yung kumpanya na siniservisyohan namin, ang release ng cheque, yung bayad, Sabat. At sabi niya, nag-request niya, sabi ng kumpanya, Sir, Sabado lang talaga ang release ng aming cheque. Kasi malaking kumpanya ito, hindi ka pwedeng maging dito. Sabado lang talaga ang release. Biro mo, sa laki ng faith niya, i-release na lang, hindi niya patanggapin dahil Sabat. Sabi ko, kaya ka pala pinagpapalas Pinandigan mo talaga ang Sabat. Biro mo, pera na lang, hindi niya pakunin dahil Sabat. Ano pa kaya yung mag-deliver ka pa on Sabat, hindi pa sigurado kung babayaran. Ito, binabayaran na siya, ayaw niya pakunin dahil Sabat. Milyonaryo, pinagpapala doon sa Cebu. Sabi ko, kaya pala. Mga Hudyo ganyan kahit telepono, order, hindi yan tatanggap during Sabat. So ano mangyari? Ito na yung last resort, pinaka-last na to, titimbangin mo. Si Brother Lorgie, nag-testify sa akin, Sabado. Sabi niya, Pas, may nag-deposito sa account ko, Sabat. Sabi ko, bayaan mo na yung download, huwag lang yung upload. Naintindihan niya sabi ko? Hindi mo na control yun kasi kumpanya yung kausap mo, binayaran ka na, diretso sa bank account mo, Debit na yun, automatic yun. automatic, kausapin mo na lang na pwede ba pagpalain nyo ako pag linggo, lunes na lang, wag na lang saka. See? Ano mangyari kung hindi mo talaga maiwasan pag Sabado? Okay. Sa Dumaguete. Di ba? Nandun ako last Shabbat. Nagpatotoo yung pastor doon. Sabi niya, Pastor, since hindi ka pumunta dito, matagal na, hindi na ako nag-i-Erev Shabbat. Wow. Oh, naman. Kaya yung motor ko, hihilain na ng kumpanya. Sabi niya. Wow. Sabi nung isang pastor, ako din. Ganon din. Sabi ko, alam mo, ang solusyon sa inyo, mag-obey. Di ba? Hindi kayo mag-obey, paano mo sabihin sa mga tao mag-obey kung hindi ka nag-obey? Meron silang Sabat, Bible study, every Saturday, pero hindi nag-i-Erev Shabbat. Kulang. Yung isa pa naman, Adventist, dapat marunong na talaga siya
Sabi niya, Pastor, nag-curse din ako, Pastor. Bakit? Biro mo to, merong tumawag yung ospital, yung kaibigan niya, dahil kailangan mag-donate siya ng dugo. So maganda yung layunin. Sabi ko, pwede yan, mag-donate ka ng dugo. Ang problema, binayaran siya. Sabi niya, Pastor, pagkatapos tinanggap ko yung bayad, 500, nasira yung motor ko, yung bearing, on that day, sabi niya. Sabi niya, mali ka. Huwag mo sanang tanggapin. Hindi, iniinabot na sa kamay ko eh. Makikita mo yung testing, no? Dapat doon, hindi ka nagpabayad o sapat. Kung nagpupumilit, sabi mo, after the sapat. So, worst scenario, alagang nandiyan na, nagbayad na, sabat, may transaksyon, di mo maiwasan. Alam mo na, bawal yun. So, how can you turn the curse into blessing? Anong sabi ng mga rabbi? The money you earn in Sabbath can be turned into a tzedakah. Sabi niya, that's the only way to justify it. Other than that, wala na ibang justification yan. Ibig sabihin, your melaka turn into a Buddha. Sabi niya, other than that, wala nang ibang circumvention yan eh. Yun na lang talaga eh. Okay. Buying and selling on Sabbath. Bawal na bawal. Sa panahon ni Nehemiah, sabi niya dito, sabi niyo, I warned them about that men from Tyre who lived there were bringing fish and all kinds of merchandise and were selling it on Yom Shabbat to the children of Judah. Sa panahon daw yan, mga taga-Tyre nagdadala ng kanilang mga produkto sa mga Hudyo sa Jerusalem. Sinabi niya sa mga tao, what is this evil thing that you are doing? You are profaning your Shabbat. Didn't your ancestors do exactly the same, causing our Elohim to bring all this evil upon us and upon the city? Bakit ang Israel na-capture, naging alipin sa Babylonia, sa Assyria? For not keeping the Shabbat. For not keeping the Shemitah. So now you are bringing even more wrath upon Israel by profaning your Shabbat. Sabi ni Nehemiah, nagdadala kayo ng mga curse at mga malas dito. Sabi niya, kung hindi nyo titigilan yan, I will lay my hands on you. Si Governor Nehemiah nagsabi niya, no burden could enter Shabbat on Jerusalem on the Sabbath. Sabi niya, they should not be open till after Sabbath. Sabi niya, isasara niya yung gates ng Jerusalem on the Sabbath. Ito, yung leader, yung governor, nanindigan sa Sabbath. Sabi niya, from that time on, they no longer came on the Sabbath. See? At pinagpapala na naman ang Israel. So, alam na nila. Okay, how to observe the Sabbath? Okay. Okay, ito traditions, no? Traditions. Bread, wine, candles. Candles po, hindi po advisable mag-candle lighting on Sabbath. It's a man-made tradition. Bread, okay pa. Wine, it's okay. Singing. Havdalah ceremony sometimes, pero hindi required. Basic ginagawa natin, blessing of the family, blessing of prayers, kantahan, no? So, yung mga, halimbawa, yung mga kwentuhan, pag on Sabbath, pag kinakwento mo, alam mo ba yung Korean telenovela? Ang ganda-ganda, no? Pagpalain ka ba ng Korean telenovela? Hindi ka pagpalain ng Korean telenovela. Kaya po, ito po yung suggestion ko. Starting next Shabbat, kung babasahin na natin yung Torah, pagbibigyan natin, magbabasa na lang ng Torah, sanayin na lang natin yung sarili natin. Pagbabasa ng Torah, mga bata, matanda, mga teenager, mga bata. Doon sa Cebu,
Siyempre, mahilig sila kumanta. Kantahan ng kantahan. Sabi ko, may kulang. Dapat may basa din. So, gawin na natin kaugalian. At least, magbasa ng Torah kahit hindi sabihin mo, kasi hindi naman lahat gifted mag-aral eh. Hindi naman basta-basta mag-aral. Kahit magbasa lang. Actually, si Moshe mamaya, babasahin niya yung Torah portion niya. O, ready ka na, Moshe? Ready na. Nag-fasting ka na. So, Brother Chris, pag wala ako dito, di ba may Torah portion ka? Pabasahin mo lahat. Mag-assign ka, nanay, tatay, bata, matanda. O, yung isang chapter, hatiin yung dalawa kayo. Kayo dalawa. Yung galiin natin, may participation, no? Para hindi po one way ang ano. Medyo magkaroon tayo ng adjustment ngayon for the betterment of our community. Kasi gusto natin pagpapala, di ba? So, ayusin natin. Hindi tayo medyo komportable na tayo. No? Kaya minsan sa sobrang komportable dito, darating yung iba, alas 4 na, 4:30 na, yung alas 5 na, di ba? Nasobrahan na sa komportable. O, ikaw din ang lugi. Kasi alam mo na, pag hindi mo sineryoso yung Sabat, menos din ang pagpapala ng Diyos. So, yun. Okay, anak. Kaya. Okay, one last thing about the Sabbath. One last thing, mga kapatid. Bakit importante ang Sabbath? Bakit? It refers to the 7th millennial Sabbath. We are nearing the end of the 6,000 years. We're entering the millennial Sabbath. 6 days you prepare. Lahat ng ginagawa natin ngayon sa Torah ay simbolo ng preparasyon natin to enter the millennial kingdom. How prepared are you? How qualified are you? In fact, may pinag-aaralan po ako ngayong doktrina, mga kapatid, na medyo hindi ko pa binibitawan hanggat hindi ko na detalye ng gusto, na yung mga Kristiyano na ayaw magsabat, hindi makapasok sa millennial kingdom. Pero sa 8 millennial, makapasok sila. Ibig sabihin, maliligtas pa rin sila, pero mamimiss nila yung 1,000 years na regalo ng Diyos. Maliligtas sila, pero doon ka sa 8 millennial. Wala ka sa millennial sabbatical 7,000 years. So all these things are preparation. Because why? The Sabbath is going to be a millennial Sabbath, mga kapatid. 1,000 years yan. Starting sa pagbalik ni Yeshua sa resurrection. Okay? Okay, yan na. What is Bar Mitzvah? Moshe, come here. A Bar Mitzvah or a Bat Mitzvah is a coming of age ceremony for a Jewish boy or girl when they reach the age of 12 or 13. This ceremony marks the time when a boy or a girl becomes a Jewish adult. So, by Jewish, I mean, alam mo, sino ba yung totoong Jew? Sabi ni Paul. Do you circumcise in the heart? Kung Torah keeper ka, you are a Jew or made Jew. Junoy ka. Bakit? Kasi nandun sa iyo yung essence of being, ano bang ibig sabihin ng Jew sa Hebrew? Yehuda. Ano bang Yehuda? O Yahuda? Yahudim. Alam mo yung Yahudim? A praiser of Yah. A Jew is the one who praise Yah every day. Every moment who serve Yah. Who serve Yahweh. So therefore, it's a Jewish thing. Hindi yan by race, no? Kundi sa paglilingkod mo sa Elohim. So that means, Moshe Liga, that means ngayon na ikaw ay hindi na supot, circumcised on the 30th year, hindi siya circumcised on the 8th day, circumcised on the 30th year, you are considered now to be an adult, anak. Ibig sabihin, you are now responsible for your own action. You are now responsible by your decision. You are now obliged to study the Torah. Hindi ka na boy, anak.
you are now considered to be a man, part of the covenant. Okay, tingnan nyo, oh. Ito na yung sa litrato. Ay yung mga, ito yung medyo hindi masyadong religious, no? Medyo may procession pa. So, hindi na natin kailangan mag-procession act. Ayan, mga special na bar mitzvah, oh, yung mga Hudyo na mga, ano, sa Wailing Wall pa, oh. So, yan, medyo, yan, bat mitzvah. So, ang basic niyan, babasahin yung Torah portion. So, we're equipping the next generation of Torah keepers. Okay, Nak? So, basahin natin, Nak. Dyan na. Baruch et Adonai, Yahweh Hamevorecha. Blessed Adonai, Yahweh, the Blessed One. Baruch Adonai, Yahweh Hamevorecha, Leolam Vaed. Blessed is Adonai, Yahweh, the Blessed One, forever and ever. Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu, Melech haolam, Asher Barak Banu, Bakar Banu, Mikol Hamim, Ve Natan Lanu et Torato. Blessed art thou, Adonai, Yahweh, our Elohim, King of the universe, who has chosen us from all the nations and give us His Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Okay. So now, ang pinaka-Torah portion niya ay para siya kedushim. So, basahin mo na. Hindi, mamaya. Adonai said to Moshe, "Speak to the entire community of Israel. Tell them, you people are to be holy, because I, Adonai, your God, I am holy. Every one of you is to revere his father and mother, and you are to keep my Shabbats. I am Adonai, your God. Do not turn to idols, and do not cast metal gods for yourselves. I am Adonai, your God. When you offer a sacrifice of a peace offering to Adonai, offer it in a way that will make you accepted. It is to be eaten on the same day you offer it, and the following day. But if any of it remains until the third day, it is to be burned up completely. If any of it is eaten on the third day, it will have become a disgusting thing and will not be accepted. Moreover, everyone who eats it will bear consequences of profaning something holy meant for Adonai. That person will be cut off from his people. When you harvest the ripe crops produced in your land, do not harvest all the way to the corners of your field. Do not gather the ears of grain left by the harvesters. Likewise, do not gather the grapes left on the vine or fallen on the ground after harvest. Leave them for the poor and the foreigner. I am Adonai your God. Do not steal, from defraud, or lie to each other. Do not swear my name falsely, which would be profaning the name of your God. I am Adonai. Do not oppress or rob your neighbor, specifically if you are to keep back the wages of a hired worker all night until morning. Don't speak a curse against a deaf person or place an obstacle in the way of a blind person. Rather, fear your God. I am Adonai. Don't be unjust in judging. Show neither partiality to the poor nor differences to the mighty, but with justice judge your neighbor. Do not go around spreading slanders among your people, but also don't stand idly by when your neighbor's life is at stake. I am Adonai. Do not hate your brother in heart, but rebuke your neighbor frankly.
so that you won't carry sins because of him. Do not take vengeance on or bear grudge against any of your people. Rather, love your neighbor as yourself. I am Adonai. Observe my regulations. Don't let your livestock mate with those of another kind. Don't sow your field with two different kinds of grain. Do not wear a garment of cloth made with two different kinds of threads. If a man has a sexual relations with a woman who is a slave intended to another man, and she has neither been redeemed nor given her freedom, there is to be an investigation. They are not to be put to death because she was not free. In a preparation, he is to bring a ram as a guilt offering for himself to the entrance of the tent of meeting. The Kohen will make an atonement for him and the ram of the guilt offering, but before Adonai for the sins he committed, and he will be forgiven for the sins he committed. When you enter the land and plant various kinds of fruit trees, you are to regard its fruit as forbidden. For 3 years it will be forbidden to you and not eaten. In the 4th year all its fruit will be holy for praising Adonai. But in the 5th year you may eat its fruit, so that it will produce even more for you. But I am Adonai your God. Do not eat anything with blood. Do not practice divination or fortune telling. Don't round your hairs at the temples or mark the edges of your beard. Do not cut gashes in your flesh when someone's die or tattoo yourselves. I am Adonai. Do not debase your daughter by making her a prostitute, so that the land will not fall into prostitution and become full of shame. Keep my Shabbats and revere my sanctuary. I am Adonai. Do not turn to spirit mediums or sorcerers. Do not seek them out to be defiled by them. I am Adonai your God. Stand up in the presence of a person with a gray hair. Show respect for the old. You are to fear your God. I am Adonai. If a foreigner stays with you in your land, when a foreigner stays with you in your land, do not do him wrong. Rather, treat the foreigner staying with you like a native born among you. You are to love him as yourself, for you were foreigners in the land of Egypt. I am Adonai your God. Do not be dishonest when measuring length, weight, capacity. Rather, use an honest balance scale, honest weights, an honest bushel, dried measure, and an honest gallon liquid measure. I am Adonai your God, who brought you out of the land of Egypt. Observe all my regulations and rulings. Do them. I am Adonai. Now that you are now officially the son of a commandment, pwede ba tawagin yung ating mga ninong para ninang at ipay-pag-pray natin, Brother Joji? Pag-pray natin si Moshe. O Mother Marvin, mga elders natin. Pag-pray natin para ito na yung mga next generation na Torah keeper. Baka meron din gustong mag-bar mitzvah next. Pwede po mag-bar mitzvah, no? Mga anak ni Dencio, yan. Dwight. Diba? Mga teenager dito. So, Yoshel, pwede habol-habol bat mitzvah, no? Ate Yos, Next dito ka na. So, ihanda na rin yung special prayer, yung kanta ng mga young kids, Torah kids. Okay. Okay, Brother Jojo.
kayo po ay manalangin. Pwede bang ituon natin yung ating kamay kay Moshe? Sige po, lapit tayo rito. Because this event is very memorable sa buhay po ni Moshe. Pangalawa, una sa lahat, siyempre, 13. Pangalawa, huli na mga kapatid. Ito ba? Tingnan nga. Binaba na. So, yung pong circumcision is a sign of the covenant. Moshe is now a man of the covenant. Wow! I-lay hands po natin, taas po natin ang ating mga kamay. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Toda raba Yahweh sa buhay po ng aming pong kapatid na si Moshe. Nakita po namin ang kanyang paglaki mula nung siya maliit pa, kung paano siya iningatan, inalagaan, at pinrovide ang lahat ng kanyang pangailangan sa pagsisikap po ni Brother Ike at ni Sister Florence. Salamat po, Panginoon, sapagkat si Moshe ay katugunan sa kanilang panalangin na magkaroon po ng anak. Children are heritage from the Lord. Napakahalaga po ng buhay ni Moshe sapagkat naniniwala kami, katulad ng mga kabataang nandito, Panginoon, they have an important role to this end-time generation, Panginoon. That's why, Lord, as we lay our hands unto Him, Father, I pray for the anointing of the Holy Spirit Yes, we pray. to be upon Him, O God. Cover Him with your anointing. Yes. Balutan mo siya ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Bigyan mo siya ng pambihirang katalinuhan. At higit sa lahat, pagmamahal sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong kautusan at pagsunod sa iyong perpektong kalooban. Dinadalahin ko, Lord, bibigyan mo si Moshe ng matibay na kalooban. Hindi na siya mapipikon, hindi na siya magtatampo. Magiging matatag siya sa pagsubok, Panginoon. At tunay, Panginoon, bibigyan mo siya ng maraming talento, Panginoon, upang siya patuloy na maging kapakipakinabang sa buhay po ng kanyang mga magulang. Aalagaan niya ang kanyang mga aso, hindi niya hayaan magutom. Pangangalagaan niya ang kapaligiran na ito, Panginoon. At babantayan niya ang lahat ng pinagkatiwala mo, Panginoon, sa kanya, maging sa kanyang mga magulang. Make him a good steward of all the blessing na ibinigay mo sa kanya. Higit sa lahat, Panginoon, stewards of the Torah, Panginoon. At dalahin ko nga, Panginoon, sa paglaki ni Moshe, Panginoon, siya yung mga ngarang naging salita. At tulad ni Brother Ike, siya hayo, Panginoon. He will expand the kingdom. He will expand your Torah, Lord, to all the places in this nation, O God. At pinadalangin namin, Panginoon, na patuloy siyang iingatan, ilalayo sa anumang kapahamagan. Father, I pray, cover him with your most precious blood. At higit sa lahat, Panginoon, as he study the Torah, may he develop a closer and intimate relationship with you, the living Torah, Yeshua HaMashiach. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi lamang si Moshe, kundi kami. Huwag namin kalimutan, Panginoon. Hindi lang kaalaman ang dapat namin malaman, kundi ang magandang relasyon, malalim na pakikipagniig sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, dalahin ko po na magmula sa araw na to hanggang sa mga araw na lilipas, tutulungan mo si Moshe, Panginoon. Hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya pababayaan. Paliligiran mo siya ng iyong mga anghel. Babantayan sa anong makapahamakan. At titiyakin, Panginoon, na ang kanyang mga hakbang ay naaayon sa iyong perfectong kalooban. Lord, ihatid mo si Moshe. Idalhin mo siya sa kanyang magandang kinabukasan, Panginoon. Napakagandang naghihintay, napakaganda ng bukas na naghihintay sa kanya, Panginoon, sapagkat siya ay naglilingkod, sumusunod sa iyong perfectong kalooban. Patuloy mo pagpalain si Sister Florence, si Brother Ike, na patuloy siyang gabayan, Panginoon, at dalangin, Lord, namin na si Moshe lalo pang maging masunuring anak, Panginoon, na hindi siya puro kundi siya susunod agad sa utos na kanyang mga magulang, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon.
At dalayan ko po, ano man ang mga pangarap ni Moses sa kanyang buhay, bigyan mo po ito ng katuparan, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. At narito, Panginoon, yamang si Moses ay nanggaling sa iyo. Ibinibigay din namin siya, Panginoon, sa iyo. Siya po ang regalo namin sa iyo, Panginoon, sa araw na to. Gamitin mo siya, pagpalain, at patuloy na gabayan sa araw-araw ng kanyang buhay. Maraming salamat po sa iyo. Yebareka Yahweh Beishmereka, Yaer Yahweh Panabeleka Dikoneka, Yisa Yahweh Panabeleka Boeshem Leka. Shalom. In the name of Yeshua, our Messiah, everybody say, Special number ni Yoshel Shalom. Yung mga babae naman prepare lang kayo sa inyong badness ba? Okay, tinatawagan natin yung mga kabataan, special number. Okay. Dawan. Okay, tinatawagin natin yung kanilang banda, ang pangalan po ay Dawan! Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito ka na. Uy, kakanta kayo. Ayoko, wala siya dyan. Uy, hindi ka kasama sa banda namin. Hindi ka kasama. Uy, Iyang boging mo. Amen. Di ba ano yun? DG. Ay, sorry. Ang boging mo naman man. It's Len. Kapo. Wait lang, chill. Hindi ko na name down. Hindi mo kayo ito? Sige pa din. Anong taka ba? Ate ko, kasi ano? Agnes. Ay, kapo. One lang. One lang. Mahirap eh. Hindi, okay lang. Mic check. D sharp. Hindi ko mo yung finger. Wait, yan. Not as in. Daddy. Uy! Hindi ka kasama. Hindi ka kasama.